Si Rizel ay isang masipag at mabait na private nurse. Ang tanging hangarin niya sa buhay ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Bilang panganay at breadwinner, ay halos wala na siyang oras para sa sarili. Puro na lamang sa kanyang trabaho. Marami na siyang natulungang bata bilang kanilang pribadong nurse. Isang araw, habang abala siya sa kanyang mga gawain sa ospital, bigla siyang pinatawag ng head nurse. Pagpasok niya sa opisina, magalang siyang bumati. Magandang umaga po, ma'am. Ano pong kailangan niyo? Nakatingin sa isang folder ang head nurse bago siya nagsimulang magsalita. Rizel, meron kang bagong pasyente. Hindi siya nakakalakad. At nasa wheelchair lamang siya. He needs to undergo therapy. At kailangan rin niyang mag-maintenance medication for his bones. Napatango na lamang si Rizel habang seryosong nakikinig. Noted po, ma'am. Can I have his information, ma'am? At kailan po ako magsisimula? Ito yung mga impormasyon patungkol sa kanya. Lumapit ka lang sa akin kung may problema sa info niya, ha? Para matulungan kita. Magsisimula ka bukas sa bahay nila. Narito ang kanyang medical records at pati na rin ang address. Sagot ng head nurse habang iniabot ang folder. Kinuha yun ni Rizel at magalang na nagpasalamat. Maraming salamat po. Sisiguraduhin ko pong aalagaan ko siya ng mabuti. Matapos ang mahabang araw sa trabaho, umuwi si Rizel na pagod pero hindi niya nakalimutang bilhan ng pasalubong ang kanyang mga kapatid. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng bunso niyang kapatid na si Angel. Ate Rizel, miss na kita. Sigaw ni Angel habang yumakap sa kanya. Natawa si Rizel at iniabot ang dalang fried chicken. Nakita naman tayo kahapon na. Natatawang sabi ng dalaga. O heto para sa inyo to. Angel, dapat ubusin mo yun, ha? Dagdag pa ng dalaga. Yay! Thank you, ate. Masayang sagot naman ng bata at nagtungo na sa kusina. Lumapit naman ang kanilang ina at nag-aalala nang makita ang pagod na anak. Anak, huwag ka nang mag-abala pang bumili ng ulam. Alam kong pagod ka na at dagdag gastos pa. Ngumiti naman si Rizel at hinawakan ang kamay ng ina. Mama, gusto ko pong magdala ng pasalubong sa inyo. Huwag na po kayong mag-alala. Masaya ako kapag napapasaya ko kayo. Bumuntong hininga na lamang ang kanyang ina at inaya siyang kumain sa pagkainan. Naroon rin ang kanyang istriktong ama na tahimik lamang habang kumakain. Nang makita siyang umupo, ay nagsalita ito. Kumusta ang trabaho mo, Rizel? Tanong ng kanyang ama na bihirang makipag-usap sa kanya. Dahiyang umiti si Rizel. Okay naman po, Papa. Medyo nakakapagod lang, pero kaya ko naman po. Tumango ang kanyang ama at nagpatuloy sa pagkain. Maya-maya ay nagsalita naman ang kanyang ina. May bago kang pasyente, anak. Opo, Mama. May bago po akong aalaga ang bata. Simula po bukas. Matapos ang hapunan, pumasok na si Rizel sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang Instagram. Agad niyang nakita ang post ng dati niyang kasintahan na si Clyden. Masaya itong nakangiti sa isang larawan kasama ang isang babae. Napakagatlabi si Rizel at mabilis na in-unfollow ang binata. Masakit pa rin sa kanyang nangyari sa kanilang relasyon. Pero alam niyang kailangang magpatuloy siya sa buhay. Napabuntong hininga na lamang siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi na kita dapat iniisip pa, Clyden. Hindi na. Pinatay niya ang kanyang cellphone at tumiga sa kama. Bukas ay panibagong hamon na naman sa kanyang buhay. Kailangang pagtuunan niya ng pansin ang bagong pasyente niya at ang kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagod at sakit na nararamdaman niya, isang bagay ang sigurado, hindi siya susuko para sa mahal niya sa buhay. Maagang gumising si Rizel kinabukasan para simulan ang kanyang bagong trabaho.
Habang iniinom ang kape, muli niyang tinignan ang address ng kanyang bagong pasyente. Mukha itong pamilyar sa kanya. Ngunit dahil ayaw niyang malate, nagmamadali na siyang umalis. Ilang minuto sa biyahe at nakarating na nga siya sa mansyon. Napahinto siya saglit at napatingin sa paligid. Bigla niyang naalala kung bakit pamilyar ito. Ito ang bahay ng taong kinamumuyan niya. Napakunot ang kanyang noo at natanong sa sarili. Bakit dito ako na-assign? Tinignan niya ulit ang address at tama naman ito. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. Ilang sandali lang ay bumukas ang gate at isang maid na may magandang ngiti ang sumalubong sa kanya. Magandang umaga po, ma'am. Ano pong kailangan nila? Tanong ng maid. Tinignan ni Rizal ang medical record at binasa ang pangalan ng kanyang pasyente. Ako po si Nurse Rizal. Ako po ang bagong private nurse ni Harvey. Tumango ang maid at ngumiti. Kayo na po pala yan, ma'am. Pasok po kayo. Nasa loob po si Master Harvey. Sumunod po kayo sa akin. Habang naglalakad sila papasok, hindi maiwasan ni Rizal ang mamangha sa loob ng bahay. Napakaganda nito. Mataas ang ceiling at napakapresko ng hangin. Kahit naging kasintahan niya noon si Clyden, hindi niya kailanman nagawang makapasok rito. Nahihiya siyang humarap sa mga magulang nito, lalo na nang malaman niyang ayaw nila sa kanya dahil mahirap lamang siya. Maya-maya, nang makarating sila sa sala, napanganga siya sa laki ng lugar. Sinabi ng maid, Ma'am, pakiupo muna rito. Tatawagin ko lamang po ang amo ko. Tumango si Rizal at nilibot ng tingin ang paligid. Ilang minuto lang ay bumalik na nga ang maid, kasama ang isang babaeng nasa late 40s o early 50s. Nang makita siya rito, agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito at napangiwi. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ng babae. Napayuko si Rizal at magalang na sumagot. Ako po yung private nurse na inassign para alagaan po si Harvey. Natahimik saglit ang babae at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Nurse ka na pala ngayon? Tumango si Rizal na tila nahihiya. Biglang tumawa ng peke ang babae at sinabing, What a small world. Sa dinami-rami ng private nurses, ikaw pa talaga ang na-assign dito? Nakayuko lamang si Rizal at hindi na kumibog pa. Narinig niya ang mabigat na buntong hininga ng babae bago ito muling nagsalita. Wala na akong magagawa. Ang gusto ko lang ay mapagaling ang anak ko at makapaglakad siyang muli. Pero tandaan mo, kahit nurse ka na ngayon, hindi nito binabago ang katotohanan. Mahirap ka pa rin. Don't even think na magbabago ang pagtingin ko sa isang katulad mo. Napatingin si Rizal sa babae at may hinaong sumagot. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para gumaling po ang anak niyo. Umirap ang babae at lumingon sa maid. Ihatid mo na siya sa guest room. Doon siya matutulog. Tumango ang maid. Opo, ma'am. Sumunod po kayo sa akin, Nurse Rizal. Tahimik na sumunod si Rizal at pagdating ng guest room, namangha siya sa laki nito. Halos kasing laki na ito ng isang sala nila sa kanilang bahay. Napatingin siya at nagpasalamat sa maid. Salamat po. Ang ganda po ng kwarto. Wika niya. Napansin ni Rizal ang bahagyang awa sa mukha ng maid bago itong umiti at lumabas ng kwarto. Isinara ang pinto sa likuran nito. Naiwan si Rizal na mag-isa sa loob ng silid. Huminga siya ng malalim at naupo sa gilid ng kama. Napaisip siya. Mukhang isa ito sa pinakamahirap kong magiging trabaho. Hindi lang dahil sa alaga ko, kung hindi dahil nasa bahay ako ng ex ko, kasama ang kanyang matapobreng ina na ayaw sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya magpapadala sa emosyon. Isa siyang profesional. Hindi nito haadlangan ang kanyang tungkulin bilang isang mahusay na private nurse. Ngayon, mas determinado siya na ipakita na hindi basihan ng yaman para maging isang mabuting tao. Habang nag-aayos si Rizal ng kanyang mga gamit, sinisigurado niyang kompleto ang lahat ng kakailanganin para sa kanyang bagong pasyente.
Mula sa stethoscope, thermometer, hanggang sa kanyang medical notebook. Maingat niyang sinuri ang mga ito bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nagbihis rin siya ng kanyang uniforme bilang isang nurse upang magmukhang mas profesional habang ginagampanan ang kanyang trabaho. Bitbit ang kanyang health kit box. Lumabas siya ng kwarto at agad na napaisip. Nakalimutan kong itanong kung saan ang kwarto ng pasyente ko. Bulong niya sa sarili habang palingalinga sa paligid. Hindi naman pwedeng isa-isahin niya ang mga kwarto sa mansyon. Baka madatnan pa niya ang malditang ina ng kanyang ex-boyfriend na si Clayton at muling pagsalitaan ng masasakit na salita. Huminga siya ng malalim at nagdesisyong maghanap ng kasambahay upang doon magtanong. Habang naglalakad sa kahabaan ng malawak na hallway, nagtungo siya sa sala ngunit wala siyang nakita kahit isang kasambahay. Nasaan na kaya sila? Tanong niya sa sarili. Habang nag-iikot, isang malalim na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Sino ang hinahanap mo? Tanong nito sa kanya. Agad siyang napalingon at nakita ang isang lalaking nakaupo sa isang mamahaling sofa. Mukha itong kasing edad lamang niya at may kaunting pagkakahawi kay Clayton. Napayuko siya ng bahagya bago bumati ng magalang. Magandang umaga po. Ako po si Rizel, ang bagong private nurse po dito. Hinahanap ko po ang pasyente kong bata na si Harvey. Paliwanag niya. Kumunot ang noo ng lalaki at tila nagtatakang nagtanong. Bata? Tumango naman si Rizel. Opo, hinahanap ko po yung batang si Harvey. Wala po kasi akong makita ni isang kasambahay para itanong kung nasaan po siya. Umiling ang lalaki at napabuntong hininga bago muling nagsalita. Ako si Harvey. Napakunot ang noo ni Rizel. Tila hindi agad naiintindihan ang sagot ng lalaki. Po, hindi ko po naiintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Muling bumuntong hininga ang binata at ipinaliwanag. Ako ang pasyente mo. Harvey de la Cruz ang pangalan ko. 25 years old. Nanlaki ang mga mata ni Rizel at mabilis na ibinaba ang kanyang tingin sa medical record na hawak niya. Doon niya lamang napansin na 25 years old nga pala ang kanyang pasyente. Halos masabunutan niya ang kanyang sarili sa kahihiyan. Hindi niya pala na-check kagabi ang kumpletong impormasyon ng pasyente niya dahil sa kanyang sobrang pagod. Akala ko po kasi bata ang aalagaan ko. Nauutal niyang sabi. Napailing si Harvey at bahagyang natawa. So akala mo, naalagaan mo isang 10 taong gulang na bata? Napayuko si Rizel sa matinding kahihiyan. Pasensya na po talaga. Hindi ko po kasi na-check ng mabuti kagabi. I'm so disappointed on you. First day mo pa lamang pero ito na ang nangyayari. Mukhang magiging masaya ako sa pag-aalaga mo sa akin. Sarkastikong sagot ni Harvey habang umiiling. Upang mabawi ang kanyang pagkakamali, agad na lumapit si Rizel at sinimula ng check-up. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at pinakinggan ang tibok ng puso ng binata. Malakas po ang tibok ng puso niyo. Normal naman po ang paghinga. Ani ni Rizel habang sinusulat sa kanyang notebook ang kanyang obserbasyon. Sunod niyang ininspeksyon ang mga tuhod ni Harvey. Dahan-dahang hinimas upang hanapin kung may pananakit na bahagi. Nang marating niya ang kaliwang tuhod ng binata na pangiwi ito sa sakit, agad niya itong isinulat sa kanyang medical notebook. Masakit po ba dito? Tanong niya habang mas maingat niyang hinahaplos ang parte kung saan may masakit. Oo, sagot ni Harvey habang napapapikit pa. Parang may tumutusok na kirot yan. Tumango si Rizel at kinuha ang ilang gamot mula sa kanyang health kit. Kailangan niyo po itong inumin araw-araw bilang maintenance. Makakatulong ito sa pagpapalakas ng inyong buto at mamiminimize po ang pagsakit nito. Paliwanag niya habang iniabot ang tableta. Ayaw sanang inumin ni Harvey, ngunit nang makita niyang seryoso si Rizel, kinuha na rin niya ito at ito ay nilunok. Mabuti pa'y umasa na lamang tayo na epektibo yung gamot mo. Aniya habang bahagyang nakangiti. Matapos ang pagsusuri, inayos ni Rizel ang kanyang gamit at nagpaalam na alis na.
Papalik po ako mamaya para sa therapy session natin. Dapat po ay simulan na nating unti-unti ang paggalaw upang mapanumbalik na po ang lakas ng inyong mga binti. Tumango lamang si Harvey, ngunit bago tuluyang makaalis si Rizel, bigla siyang tinanong nito. Ano nga pala ang pangalan mo? Ngumiti si Rizel at sinabing, Pwede niyo po akong tawagin bilang Nurse Rizel? Okay, Nurse Rizel, ani ni Harvey, habang tinitingnan siya. Mukhang magiging interesting ang mga susunod na araw natin Sabi nito na wala man lamang kaemo-emosyon. Mukhang disappointed pa rin ito sa nangyari. Nahihiyang ngumiti si Rizel at marahang tumango. Sana nga po, at sana rin po, makiisa po kayo sa treatment para mas mapabilis po ang inyong pagaling. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto, napapikit siya sa kahihiyan. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang trabaho, lalo pat nasa bahay siya ng dating kasintahan at ang ina nito ay hindi siya gusto. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado siyang gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin bilang isang nurse. Isa lang ang tiyak niya, hindi niya hahayaang hadlangan siya ng kahit anong bagay sa pagbibigay ng tamang pag-aalaga kay Harvey. Habang nakaupo sa kanyang wheelchair, tahimik na pinagmamasdan ni Harvey ang papalayong figura ni Rizel. Kakaiba siya. Walang emosyong bulong ng binata sa sarili. Matapos ayusin ni Rizel ang kanyang mga gamit sa kanyang kwarto, agad siyang bumalik sa sala para sa therapy ng kanyang pasyente. Ngunit nang makabalik siya roon, wala na ang binata. Hindi niya alam kung saan ito pumunta. Malaki ang mansyon kaya hindi niya ito kaagad mahanap. Mahina niyang tinawag ang pangalan ng kanyang pasyente. Sir Harvey, nasaan po kayo? Habang maingat siyang naglalakad sa paligid. Habang naglalakad, napunta siya sa isang malaking garden. Natigilan siya roon dahil sa ganda at laki nito. Grabe ang yaman talaga nila. Bulong niya sa sarili. Kitang-kita sa lugar ang kayamanan ng pamilya. Bigla niyang naalala ang nakaraan noong sila pa ni Clayton. Ngayon lang niya lubos na naiintindihan na malayo talaga ang agwat ng estado nila sa buhay. Tama ang sinabi ng mama niya noon. Hindi talaga kami bagay. Mahina niyang bulong sa sarili. Masakit isipin na kahit mahal mo ang isang tao, kung hindi talaga kayo itinadhana, ay wala ka na talagang magagawa pa. Nadaman na Rizel ang bigat sa kanyang puso. Tumalikod na siya at nagpa siyang bumalik sa loob ng bahay. Nang bigla na lamang siyang mabangga sa isang matigas na dibdib ng isang binata. Aray! Gulat niyang sabi, habang napahawak sa noo. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang tingin upang makita kung sino ang nabangga niya. Napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Clayton? Mahina niyang usal. Nagulat rin ang binata nang makita siya. Rizel, anong ginagawa mo rito? Tanong nito habang mabilis na hinahawakan ang kanyang braso. Sa oras na yon, parang natulala si Rizel. Matapos ang 2 taong hindi pagkikita, heto silang muli, magkaharap. Ngayon ay isa ng matipunong binata si Clayton at siya naman ay isang private nurse na. Halos hindi makapagsalita si Rizel. Pakaramdam niya ay bumalik ang lahat ng sakit ng matagal na niyang gustong kalimutan. Habang tulala si Rizel nang makita si Clayton, agad siyang nakabawi at umatras dahilan upang mabitawan ni Clayton ang kanyang braso. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang pilit na inaayos ang sarili. Nautal niyang sinabi, Ako yung private nurse ngayon ni Harvey, kaya ako narito. Kumunot ang noo ni Clayton at tinitigan ang suot ni Rizel. Nang mapansin ang uniforme nito, saka pa lamang siya naniwala. So, nurse ka na talaga ngayon? Tanong niya na may halong pagtataka. Tumango si Rizel at yumuko. Oo. Sagot niya ng mahina. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa muling nagsalita si Clayton. Nakaharap mo na ba ang mama? Napakagatlabi si Rizel at muling tumango. Oo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Clayton. Pinagsalitaan ka na naman ba niya ng hindi maganda? Muling yumuko si Rizel at ngumiti ng pilit.
Alam mo naman na hindi na mababago ang tingin niya sa akin. Pobre lang ako sa paningin niya noon. At hanggang sa ngayon ay ganoon pa rin. Hindi na ako nagulat pa kung pagsalitaan niya ako ulit ng hindi maganda. Napayuko si Clayton at nakita sa kanyang mukha ang awa para sa dalaga. Pasensya ka na, Rizel ah. Umiling ang dalaga. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya. Hindi mo naman kasalanan. Saglit silang natahimik. Kapwa hindi alam kung papaanong ipagpapatuloy ang usapan. Hanggang sa biglang narinig ni Rizel ang pamilyar na tinig na tumawag sa kanya. Rizel! Sigaw ni Harvey mula sa hindi kalayuan. Napalingon si Rizel at nakita niyang naka-wheelchair si Harvey. Nakakunot ang noo nitong nakatingin sa kanya. Handa na ako para sa therapy. Nito, halatang walang pasensya sa paghihintay. Agad siyang lumapit sa binata. Sige sir, punta na po tayo sa therapy room. Bago sila umalis, nagkatinginan muna si Rizel at Clayton. Ingat ka ah, may inang sabi ng binata. Tumango lang si Rizel bago tuluyang tumalikod at sinamahan na si Harvey. Patungo sa silid kung saan gaganapin ang therapy session. Inihanda niya ang foam sa paligid upang maiwasan ang anumang posibleng aksidente. Nang matapos, maingat niyang inalalayan ang binata upang makatayo. Kaya natin to Sir Harvey, dahan-dahan lang po. Sabi niya habang ginagamit ang kanyang buong lakas upang itayo ang binata. Kahit mabigat si Harvey, hindi ito inalintana ni Rizel. Nang makatayo ito, mabilis siyang napahawak sa parallel bars. Kitang-kita niya ang panghihina sa mga binti ni Harvey at halata ang matinding pagsisikap nito na makagalaw. Sige sir, isang hakbang lang muna. Hikayat niya habang maingat na inaalalayan ng binata. Ngunit kahit anong pilit ni Harvey, nanginginig pa rin ang kanyang mga binti. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawala ng balanse at napaupo sa foam. Wala na akong pag-asa, inis na sabi ni Harvey habang bumubuntong hininga. Lumuhod si Rizel sa harapan niya at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang sumuko sir, may pag-asa ka pa. Kailangan lang ng tiyaga at pagtitiis. Muling kumunot ang noo ni Harvey. Tiyaga? Pagtitiis? Ilang buwan at araw na akong ganito. Hindi ko na alam kung kailan na ako makakalakad ulit. Baka nga hindi na talaga ako makalakad pang muli. Hinaplos ni Rizel ang kamay nito at ito ay ngumiti. Alam mo sir, may mga naging pasyente kong bata noon. Pareho ng kaso mo. Pero ngayon, nakakalaro na po sila at nakakatakbo pa. Hindi ito madali, pero hindi imposible. Tahimik lamang na nakatingin sa kanya si Harvey. Kita niya ang pagdadalawang isip nito kung maniniwala ba sa kanyang sinasabi. Hanggang sa bumuntong hininga ito at saka nagsalitang muli. Sige, tulungan mo akong tumayo ulit. Utos nito. Napangiti si Rizel at agad nang tinulungan siyang bumangon. Nang makatayo ito, ihahanda na sana niyang ibalik ang binata sa parallel bars nang bigla itong magsalita. Ibalik mo na lamang ako sa wheelchair. Nawalan na ako ng gana. Malamig na sabi ni Harvey. Natigilan si Rizel. Pero sir, ibalik mo na ako sa wheelchair. Ulit ni Harvey. Mas matigas na ang tono. Alam ni Rizel na hindi na nito babaguhin pa ang desisyon. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang sundin ito. Matapos niyang maibalik sa wheelchair si Harvey, akma na sana niyang itutulak ito nang bigla na lamang sumingit ang binata. Ako na, hindi ko kailangan ng tulong mo. Nito. At siya na mismo ang nagmaneho ng kanyang wheelchair papalabas ng silid. Naiwang tahimik si Rizel. Pinagmamasdan ang unti-unting pagkawala ni Harvey sa kanyang paningin. Napabuntong hininga na lamang siya at napapailing. Mukhang mahihirapan ako sa iyo, Sir Harvey. Mahina niyang sabi sa sarili. Napaupo siya sa isang upuan sa silid at saglit na pumikit. Iba siya sa mga batang pasyente ko noon. Sila, masikasi kahit mahirap. Pero si Harvey, konting hirap lang ay sumusuko na kaagad. Habang iniisip niya ito, biglang bumalik sa isipan niya ang muling pagkikita nila ni Clayton. Matagal niyang inaasam-asam na makalimutan ito. Ngunit heto sila ngayon, muling pinagtagpo ng tadhana.
Napabuntong hininga ulit si Rizel. Ano ba tong pinasok ko? Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung papaano pa uusad sa mga darating na araw. Ngunit isang bagay na sigurado siya. Hindi magiging madali ang lahat. 12:00 na ng tanghalian nang biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto ni Rizel. Napakunot ang noo niya at dahan-dahang lumapit upang buksan ito. Pagdungaw niya, bumungad sa kanya ang maid na nagpapasok sa kanya kaninang umaga. Ngumiti ito ng kay ganda at magalang na nagsalita. Nurse Rizel, ipinapatawag po kayo ng amo ko. Anido. Nagulat si Rizel sa narinig ngunit agad rin siyang sumunod sa maid. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo ng mansyon, napansin niyang patungo sila sa kusina. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang balak ng ina ni Clayton. Nang makarating sila sa hapagkainan, tumambad sa kanya sina Clayton at Harvey na parehong nakaupo. Sa dulo ng mahabang lamesa, naroon rin ang kanilang ina. Miss Lim. Ang peke at malamig ng ngiti nito ang unang sumalubong kay Rizel. Maupo ka. Sabay ka na sa aming kumain. Ayaw na sana si Rizel, ngunit tila nahihirapan siyang magsalita dahil sa sobrang kaba. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Umupo nga siya, one seat apart kay Harvey, at pilit na pinakalma ang sarili. Habang nagsisimula ng kumain ng mag-iina, hindi magawang gumalaw ni Rizel. Pakaramdam niya ay tila isa siyang estranghera sa lugar na yon. Nang akma na sana niyang hawakan ng kutsara, ay biglang nagsalita si Miss Lim. Saan ka na nga pala nakatira ngayon, Rizel? May himig na panunuya sa kanyang tinig. Nahihiyang lumingon si Rizel at magalang na sumagot. Doon pa rin po si dati. Kasama pa rin po ang pamilya ko. Natawa si Miss Lim at tumiling-iling. Oh, so ibig sabihin, nasa squatters pa rin kayo nakatira? Napayuko si Rizel, ngunit pilit niyang inipon ang lakas ng loob upang sumagot. Naipaayos ko na po ang bahay namin. Mas maayos na rin po ang lugar namin ngayon. Umirap si Miss Lim. Ganun ba? Buti naman. Akala ko habang buhay na kayong nakakapit sa kahirapan. Hindi na lamang sumagot si Rizel. Napakunot naman ang noo ni Harvey at lumingon sa ina. Ma, magkakilala pala kayo ni Nurse Rizel? Ngumiti si Miss Lim ng mapang-asara. Oo naman. Siya ang dating girlfriend ng kuya mo. Ang filingera at gold digger na muntikan ng umangat sa buhay dahil lamang sa panloloko sa anak ko. Dahil sa sinabi ng ina, agad siyang sinuway ni Clayton. Ma, tama na. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si... Tumaas ang kilay ni Miss Lim at tumitig ng matalim sa anak. Hindi na nagawang tapusin ni Clayton ang nais niyang sabihin at napayuko na lamang ito. Lalong kumunot ang noo ni Harvey at muling napatingin kay Rizel na ngayon ay nakayuko na lamang. Hindi magawang tumingin sa kanila. Muli na namang umiti ang mapang-asar na si Miss Lim. Ngayon, baka may plano ka na namang akitin si Clayton ha? Pasensya ka na Rizel ha, pero hindi na yun mangyayari. May bago ng girlfriend ang anak ko. Maganda at mayaman pa. At... Hindi na natapos pa ni Miss Lim ang kanyang sasabihin nang biglang tumayo si Rizel. Nanginginig ang kamay niya at tila naiiyak. Napunta sa kanya ang lahat ng atensyon sa pagkainan. Napansin niyang may mataray ng ngiti sa labi si Miss Lim, habang halatang hindi alam ni Clayton ang gagawin. Pinigilan ni Rizel ang pagluha at pilit ng umiti. Pasensya na po. May nakalimutan po akong trabaho sa kwarto. Kailangan ko na pong bumalik. Aniya, halos utal sa kaba at lungkot. Hindi niya na hinintay pa ang sagot ng kahit sino. Mabilis siyang lumabas ng kusina at umakyat sa kanyang kwarto. Nang makapasok siya, agad niyang isinara ang pinto at napasandal dito. Hindi niya na napigilan ang mga luhang kanina niya pa pinipigil. Bakit? Bakit paulit-ulit pa rin akong nasasaktan? Mahina niyang bulong sa sarili, habang pinipigilan ang paghikbi. Matagal na ang nangyari, pero bakit parang hindi pa rin ako makalaya? Naalala niya ang lahat ng masasakit na salita noon ng ina ni Clayton. Ang panlalait nito sa kanya at ang tila hindi matapos-tapos na panghusga sa kanya. Gusto niyang tumakas. Gusto niyang iwan ang trabahong ito. Ngunit naalala niya ang kanyang pasyente.
Ito ay walang iba kung hindi si Harvey. Alam niyang kailangan siya nito at hindi niya kayang iwanan na lamang basta-basta. Napabuntong hininga na lamang siya at pinilit na pakalmahin ang sarili. Hindi siya maaaring magpatalo sa emosyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung kakayanin pa ba niya ang lahat ng ito. Lumipas ang isang oras, lumabas si Rizal sa kanyang kwarto dala ang mga gamot na iinumin ng kanyang pasyente. Pagkalabas niya, ay may nakita siyang isang maid kaya agad siyang lumapit dito at nagtanong. Miss, pwede ko bang malaman kung saan ang kwarto ni Harvey? Tanong ni Rizal na may galang na tono. Agad namang itinuro ng kasambahayang direksyon ng kwarto, kaya't ngumiti ang dalaga. Bilang pasasalamat at nagtungo na roon. Naglakad lamang siya ng ilang hakbang hanggang sa nasa harapan na niya ang pintuan ng silid ng kanyang pasyente. Huminga muna siya ng malalim at marahang kumatok ng 3 beses. Ilang sandali pa ay narinig niya na ang mababang tinig ng binata mula sa loob. Pasok! Dahan-dahang binuksan ni Rizal ang pinto at agad niyang napansin ang malaki at malinis na kwarto. May malalaking bintana, bonggang kortina at mamahaling muebles. Para bang isang prinsipe ang natutulog dito. Napatingin siya sa paligid hanggang sa ang kanyang mga mata ay tumigil kay Harvey na nakaupo sa isang wheelchair malapit sa malaking bintana habang nagbabasa ng libro. Saglit na natulala si Rizal sa itsura ng binata. Sa kanyang posisyon, para talaga itong prinsipe mula sa isang libro. Ngunit nang mapansin ni Harvey ang presensya niya, agad itong nagtaas ng kilay. Manang-mana talaga sa ina nito ang pagiging suplado. Agad na namulat si Rizal mula sa kanyang iniisip at naalala ang kanyang misyon. Lumapit siya kay Harvey at sinabi, Narito na po ako, sir, upang painumin ka po ng gamot. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng buto at para mas mapabilis po ang pagaling mo. Hindi na sumagot pa si Harvey at bagkus ay iniayos na lamang ang kanyang pagkakaupo. Inilapag ang librong hawak sa kanyang hita at tinignan si Rizal. Tahimik itong naglalakad habang ang dalaga ay naghahanda sa gamot. Habang nagbubukas ng bote ng gamot si Rizal, ay bigla na lamang nagsalita si Harvey dahilan upang matigilan ang dalaga. Totoo ba ang sinabi ni Mama kanina? Minahal mo lang ba si Clyden dahil mayaman siya? Tanong ng binata na may seryosong ekspresyon sa mukha. Napalingon si Rizal kay Harvey at napangiti ito bago umiling. Kahit kailan, hindi ko tinignan ang kayamanan ni Clyden para lamang mahalin siya. Noon pa man, bago ko pa nalaman na kung gaano siya kayaman, mahal ko na talaga siya. Si Clyden ang first love ko. Hindi ko magagawang lokohin ang kapatid mo, sir. Napipi si Harvey sa sagot ng dalaga at muling tumikhim. Samantala, itinuloy na lamang ni Rizal ang kanyang ginagawa. Nang matapos ay iniabot niya ang gamot sa may bintana, kasabay ng isang basong tubig. Inumin mo na ito. Malambing na utos ni Rizal. Tahimik lamang na sinunod ni Harvey ang sinabi niya at nilagok ang gamot. Nang masiguradong naubos niya na ito, nagsimula nang magligpit si Rizal. Tahimik siyang pinagmamasdan ng binata habang ginagawa ito. Nang matapos, ay tumayo ng tuwid ang dalaga at sinabi, Babalik po ako mamaya pagkatapos ng dinner para sa susunod niyo pong gamutan. Ipapaalam ko rin sa iyo mamaya ang therapy na gagawin natin bukas. Tumango na lamang si Harvey at walang imik na bumalik sa pagbabasa ng kanyang libro. Lumabas ng tahimik si Rizal at naglakad na sa hallway, pabalik sa kanyang kwarto. Ngunit bago pa siya makarating doon, bigla na lamang may humawak sa kanyang pulso. Napalingon siya at laking gulat nang makita kung sino ito. Clyden? Gulat na tawag niya sa binata. Hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito at mabilis na tinignan ang paligid. Matapos na baka may makakita sa kanila, lalo na ang ina ni Clyden. Anong ginagawa mo dito? Baka makita tayo ng mama mo. Bulong niya, puno ng pag-aalala. Ngunit hindi siya pinakawalan ni Clyden. Sa halip, mas sinigpitan pa nito ang hawak sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Sandali lang. Hindi pwede, Clyden.
Baka makita tayo. Ngunit bago pa siya makatapos ang pagsasalita, hinila na siya ni Clyden papunta sa garden at nagtungo sila sa ilalim ng isang malaking puno. Nang makita ni Clyden ang pag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Rizel, agad siyang nagsalita. Huwag kang mag-alala, walang makakita sa atin dito, kahit si Mama. Tahimik lamang si Rizel, kaya siya na mismo ang nagtanong. Ano bang gusto mong pag-usapan, Clyden? Huminga ng malalim ang binata bago nagsalita. Gusto kong humingi ng tawad para sa sinabi ng Mama kanina. Wala kang kasalanan sa kanya, pero masyado siyang mapanghusga, kaya pasensya ka na, Rizel. Umiling si Rizel at sinabing, Wala yon. Noon pa man ay sanay na ako sa masasakit na salita ng Mama mo. Yumuko si Clyden at muling nagsalita. Kung ayaw mo nang magtrabaho dito at kung hindi mo na kaya ang panghusga ni Mama, pwede ka nang umalis. Handa akong bayaran ng buong sweldo mo bilang private nurse ni Harvey sa loob ng 1 taon. Pwede kang umalis dito at tatanggapin mo pa rin ang buong sahod mo. Ako na ang bahala sa lahat. Kumunot ang noon ni Rizel at tila nasaktan sa sinabi ni Clyden. Kanya na ba kababa ang tingin mo sa akin, Clyden? Para mo lang akong binabayaran para tumakas sa trabaho ko. Agad na umiling si Clyden. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ngunit pinutol siya ni Rizel. Kahit araw-araw pa akong laitin ng Mama mo, hindi ko iiwan ang trabahong ito. Isa akong nurse at bilang private nurse ni Harvey, gagampanan ko ang tungkulin ko hanggang sa makalakad ang pasyente ko. Kung pera lang pala ang tingin mo sa akin, mas mabuting huwag mo na lamang akong kausapin kailanman. Napatingin lamang si Clyden kay Rizel, na ngayon ay tila puno ng determinasyon. Hindi niya nagawang pigilan ang tumalikod dito at lumayo. Tahimik na naglakad si Rizel pabalik sa loob ng bahay, habang si Clyden naman ay nananatiling nakatayo sa ilalim ng puno. Pinagmamasdan ng papalayong dalaga. Pagkasara ng pinto, padabog na pumasok si Rizel sa kanyang kwarto. Inis na ibinagsak niya ang kanyang katawan sa kanyang kama. Akala ba ni Clyden ay madadaan niya ako sa pera? Kahit kailan, hindi ako tatanggap ng malaking halaga na hindi ko pinaghirapan. Bulong niya sa sarili. Madaya yon. Kaya kahit kailan, hindi na kasi magugustuhan ang sinabi niya kanina. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili at nagdesisyong ibaling ang atensyon sa kanyang pag-aaral para sa therapy session kinabukasan. Sigurado siyang handa siya sa bawat hakbang na gagawin para sa kanyang pasyente. Ilang oras ang lumipas habang subsob siya sa kanyang notes nang may marinig siyang isang katok sa pinto. Nurse Rizel, nandiyan po ba kayo? Nagangat siya ng tingin at lumapit upang buksan ito. Bumungad sa kanyang isipan ang isa sa mga maid ng bahay ng manliligaw niya. Nurse Rizel, pinapatawag ka po ni Miss Lim para sumabay na po sa hapunan. Napaisip sandali si Rizel at marahang umiling. Pasensya na po, pero mas gusto ko pong sabay na lamang kumain. Kung kailan kakain ng lahat ng kasambahay dito sa mansyon, ayaw ko po munang sumabay sa pagkain ng mag-ina. Baka may hinanda na naman magandang mangyari. Nahiyang pag-amin ng dalaga. Tumango ang maid bilang tanda ng pagsang-ayon. Sige po, Nurse Rizel. Sumunod na lamang po kayo sa akin dahil maya-maya po ay kakain na rin kami. Ngumiti si Rizel at tumango bilang sagot. Habang sinusundan niya ang maid patungo sa kainan ng mga kasambahay, narinig niya ang masayang tawanan ng mga ito. Nang makita siya, ay bigla silang natahimik. Tumikhim ang maid na kasama niya. Mga kasama, siya si Nurse Rizel. Siya ang private nurse ni Sir Harvey. Simula ngayon, sasabay na siya sa ating pagkain. Nahiyang umiti si Rizel at bumati. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napangiti naman ang ilang maid at nagpatuloy sila sa pagkain habang sila nagkukwentuhan. Hindi nagtagal, napangiti na rin si Rizel nang maramdaman ang mainit na pagtanggap sa kanya. Nang matapos silang kumain, lumapit siya sa maid na kasakasama niya kanina. Salamat po sa inyo. Aniya na may ngiti.
Ngumiti rin ang matanda. Tawagin mo na lamang akong Nanay Marie. Ako ang mayordoma ng mansyon, kaya kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin ha. Maraming salamat po, Nanay Marie. Sagot na Rizal nang may taos pusong ngiti. Bago bumalik sa kanyang kwarto, muling nagsalita si Nanay Marie. Ako na ang magsasabi kay Miss Lim kung bakit hindi ka sumabay sa pagkain kanina. Salamat po ulit. Sagot na Rizal bago tuluyang umalis. Pagdating sa kwarto nito, agad siyang naganda ng mga dadaling gamot at pati na rin mga kagamitan para sa kanyang pasyente. Nang matapos, nagtungo siya sa kwarto ng binata at marahang kumatok. Sir Harvey, oras na po para uminom ng gamot. Walang tugon mula sa loob. Muling kumatok si Rizal. Ngunit wala pa rin siyang narinig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumungat sa kanyang madilim na kwarto na tanging ilaw lamang ng lampshade ang nagbibigay liwanag. Sir Harvey? Tawag niya. Napansin niyang nakahiga ang binata sa kama at mahimbing na natutulog. Kaya naman napatingin siya sa kanyang relo. Maaga pa naman para matulog siya. Bulong niya. Lumapit siya upang gisingin ito. Ngunit napansin niyang sobrang amo ng mukha ng binata habang ito ay natutulog. Napakakinis ng balat nito. Parang hindi man lamang tinupuan ng pimples. Habang pinagmamasdan niya ito, bigla na lamang bumuka ang mga mata ng binata. Ay sorry. Halos mapatalon si Rizal at pabilis na tumayo ng tuwid. Nag-inat si Harvey at bumangon upang umupo. Ano na naman ang kailangan mo? Tanong nito. May bahagyang inis sa tono. Nauutal si Rizal sa sagot. Nandito ako para sa last medication mo ngayong araw. Formal at walang emosyon ang tugon ng binata. Alam ko. Dahil sa tugon ng binata, ay biglang nainis ang dalaga. Alam naman pala niya eh. Bakit niya pa tinatanong kanina? Sabi niya sa kanyang isipan. Pinilit ni Rizal na huwag magpa-apekto sa ugali nito. Inuna niyang i-check ang vital sign ng binata at nang matiyak niyang normal ang lahat, sa kanya pinainom ito ng gamot. Bukas ng 9 tayo ng umaga magsisimula ng physical therapy mo. Aniya. Pero bago yon, may ipapainom akong juice sa'yo bukas para may energy ka. Tumango lamang si Harvey nang walang kaimo-emosyon. Napabuntong hininga na lamang si Rizal at napabulong. Dapat ata masanay na ako sa pagiging suplado mo. Ano sabi mo? Supladong tanong ng binata sa kanya. Kaya agad na umiling ang dalaga. Wala po sir. Sabi ni Rizal at pilyong umiti. Inirapan na lamang siya ng binata na halatang naiinis sa kanya. Habang nagliligpit ng gamit, bigla siyang tinanong ni Harvey. Bakit nga pala hindi ka sumabay sa dinner kanina? Napatingin si Rizal sa binata at saka umiling. Nakita niyo naman po ang nangyari kanina sa lunch, diba? Ayaw ko na pong maulit yun. Simula ngayon, sasabay na lamang po ako sa pagkain kasama ang mga kasambahay para makaiwas po sa gulo. Nang matapos sa pagliligpit, tatalikod na sana siya upang magpaalam nang biglang nagsalita si Harvey. Huwag na huwag mong susubukang magpakita o makipag-usap ulit kay Clyden ha, kung ayaw mo ng gulo. Napalingon si Rizal at iniangat ang isang kilay. Bakit niyo naman po nasabi yan? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ko kayo kanina sa garden. Matigas ang tono ni Harvey, kit nagulat ang dalaga at napayuko. Huminga ng malalim si Rizal bago tumingin muli sa binata. Napangiti si Rizal at bahagyang tumango. Sige, iwasan ko nang makipag-usap o humarap kay Clyden. Pangako ko yan. Pagkasabi nito, tuluyan na nga siyang lumabas ng kwarto at isinara na ang pinto. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi pa natatapos ang mga pagsubok na kanyang kakaharapin sa loob ng mansyon na ito. Maagang nagising si Rizal kinabukasan. Agad siyang naligo. Nagbihis ng kanyang uniforme at inihanda ang mga gamit na gagamitin para sa araw na yon. Puno ng mga gamot at iba pang mga pangangailangan ng kanyang pasyente ang kanyang bag. Paglabas niya ng kwarto, eksaktong papalapit si Nanay Marie upang gisingin siya.
Ay sakto lang pala. Kikisingin sana kita, Iha. Ani ni Nanay Marie na may ngiti sa labi. Napangiti si Rizel at tumawa. Nako, Nay. Mukhang nagkakaintindihan tayo. Maaga akong gumising ngayon. Sabay na nga silang nagtungo sa hapagkainan kung saan naroon ang iba pang mga kasambahay. Masaya silang kumain at nang sumilip na ang araw sa kalangitan, nagsimula ng magising ang mag-ina. Si Clyde ay mukhang may lakad, ganoon rin si Miss Lim, na bihis. Samantalang si Harvey ay hindi pa lumalabas ng kwarto nito at mukhang mahimbing pa ang tulog. Habang nasa sala si Rizel, napatigil siya nang lumapit sa kanya si Miss Lim. Agad siyang yumuko bilang pagbibigay galang. Aalis ako ngayon. May urgent meeting sa kumpanya namin. Malamig na wika ni Miss Lim. Si Clyde rin may business meeting sa kumpanya niya. Dagdag pa nito. Tahimik lamang si Rizel habang nakikinig hanggang sa lumapit palalo si Miss Lim at bumulong sa kanya na tila ba isang babala. Habang wala kami, ayusin mo ang trabaho mo kay Harvey ha. Kapag may nangyaring hindi maganda, malalagot ka sa akin. Agad na tumango si Rizel at sinabing, Opo, gagawin ko po ng tamang trabaho ko bilang private nurse niya. Tumaas lang ang kilay ng ina ng binata at umalis. Si Clyde naman ay bahagyang lumingon sa kanya, ngunit hindi siya pinansin. Nang tuluyang makaalis ang mag-ina, napahinga ng maluwag si Rizel. Ngunit halos papatalon siya nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Mukhang nabunutan ka ng tinika, ani ni Harvey, nakakagising pa lamang. Medyo magulo pa ang buhok nito, ngunit hindi may tatanggi ang kagwapuan nito. Agad na bumati si Rizel. Magandang umaga po, Sir Harvey. Ngunit hindi siya tinugon ng binata at dumiretso ito sa kusina. Agad siyang sumunod at napansin niyang may hinahanap ito. Ano pong hinahanap niyo? Tanong ni Rizel. Napaasim ang mukha ni Harvey at inis na sumagot. Pancake? Gusto kong kumain ng pancake. Agad na binuksan ni Rizel ang cabinet at nakita niya ang kahon ng pancake mix. Ako na po ang magluluto, Sir Harvey. Saglit lang po ha. Wala nang nagawa pa ang binata kung hindi ang maghintay. Habang nagluluto si Rizel, panay ang tingin niya kay Harvey na tila isang batang sabik na sabik sa kanyang almusal. Nang mapansin ni Harvey ang kanyang pagtitig, tinaasan siya nito ng kilay. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Asar na tanong nito. Natatawa namang umiling si Rizel. Wala po, sir. Para po kayong bata. Ang cute niyo pong tignan. Kumunot ang noon ni Harvey. Ngunit hindi na siya sumagot. Ilang sandali pa, natapos na ang pancake at nilagay ito ni Rizel sa harapan ng binata. Ayan po, Sir Harvey. May kasamang gatas po para masarap. Tahimik lamang na kumain si Harvey habang pinagmamasdan siya ni Rizel. Nang matapos, ay agad na sana itong aalis, ngunit pinigilan siya ni Rizel. Sir Harvey, inumin niyo na po muna ang gamot niyo bago kayo umalis. Kinuha ni Harvey ang baso ng tubig at nilunok ang gamot. Pagkatapos ay kinuha ni Rizel ang kanyang stethoscope at sinimulang i-check ang vital signs niya. Normal po ang lahat. Masayang wika ni Rizel. Bakit kang umingiti? Tanong ni Harvey na bahagyang nakaunot ang noo. Wala. Masaya lang ako kasi wala kayong nararamdamang masama. Wala pong hadlang sa recovery niyo. Sagot ni Rizel. Napatigil si Harvey at biglang seryosong nagtanong. Gagaling pa ba ako? Makakapaglakad pa ba ako? Walang pag-aalinlangan na tumango naman si Rizel. Opo, Sir Harvey. Malapit na po. Lalo na kung sisipagan niyo po sa therapy. Napayuko ang binata at bahagyang nalungkot. Sa therapy nga lang ay hirap na ako. Paano pa ako gagaling? Agad na hinawakan ni Rizel ang kamay ni Harvey, dahilan upang mapatingin ito sa kanya. May pag-asa pa po, Sir Harvey. Hindi ko kayo iiwan. Sasamahan ko po kayo sa journey na ito hanggang sa makalakad na po kayong muli. Dito lang po ako sa tabi nyo at hindi ko kayo iiwanan hanggat hindi pa kayo nakakapaglakad muli. Natulala si Harvey habang nakatingin kay Rizel. Sa unang pagkakataon, parang may liwanag na bumalik sa kanyang mga mata. 9:00 na nang naubos ni Harvey ang juice at nagsimula na ang therapy.
Ilang ulit na bumagsak si Harvey, ngunit hindi ito sumuko. Pawis na pawis silang dalawa, ngunit punong-puno ng determinasyon ng binata. 12:00 na lang matapos sila. Nakahiga si Harvey sa sahig, habang si Rizal naman ay nakaupo sa tabi niya. Salamat sir at sinubukan niyong lumaban. Mukhang mas mapapabilis po ang recovery niyo. Effective rin po pala ang sinabi ko sa iyo kanina. Masayang sabi ni Rizal. Hindi dahil sa sinabi mo kaya ako lumaban. Biglang sabi ni Harvey. Nakataas ang kilay. Ha? Nagugulo ang tanong ni Rizal. Dahil yun sa juice na ininom ko kanina. Seryosong sagot ni Harvey. Napatawa na lamang si Rizal. Sige po Sir Harvey. Kung yan po ang gusto niyong paniwalaan. Matapos makapagpahinga, nagtungo sila sa kusina. Akma na sanang magpapaalam si Rizal upang sumabay sa pagkain ng mga kasambahay, ngunit biglang nagsalita si Harvey. Sabay na tayong kumain. Aniya, natigilan si Rizal. Po? Sabi ko, sabay na tayong kumain. Mag-isa lang ako rito at ayoko ng ganun. Napansin ni Rizal ang bahagyang pamumula sa mukha ng binata. Dahil dito, napayuko siya at umupo sa harapan ni Harvey. Ilang sandali pa, dumating na nga ang pagkain at sabay silang kumain. Mas ganado po kayong kumain ngayon, sir? Puna ni Rizal. Dahil sa juice, sagot ni Harvey na may halong biro. Napatawa na lamang si Rizal at tahimik na ipinagpatuloy ang kanilang pagkain. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang saya habang kasama ang kanyang pasyente. Hindi man niya sabihin, alam niyang unti-unti nang nagbabago si Harvey at sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kanyang pag-asa na balang araw ay makakalakad itong muli. Matapos nilang kumain, nagpasya sina Rizal at Harvey na magtungo muna sa garden. Amoy na amoy nila ang preskong hangin na dulot ng mga puno at saglit silang nanatili roon upang magpahinga. Habang nakastambay sila roon, biglang nagsalita si Rizal. Tila may iniisip na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Sir, may gusto po akong itanong sa'yo. Bakit hindi man lamang nabanggit sa akin ni Clayton na may kapatid pala siya? Matagal kaming magkasama noon pero kahit minsan, hindi niya nasabi na may kapatid pala siya. Saglit na natahimik si Harvey bago ito sumagot. Nasa Amerika kasi ako noon. Doon ako nag-aaral. At kung tutuusin, hindi rin naman ganon kahaba ang naging pagsasama namin ni Clayton bago ako umalis. Kaya siguro parang nakalimutan niya akong banggitin sa'yo. O baka hindi niya lang talaga naisip na ikwento sa'yo. Napatangu-tangu na lamang si Rizal habang iniisip ang sinabi ni Harvey. Ilang saglit pa ay muling nagsalita ang binata. Ikaw naman, paano mo nakilala si Clayton? Napabuntong hininga si Rizal bago ito sumagot. Noon, estudyante pa lamang ako at nagpa-part-time bilang service crew sa isang fast food. Doon ko siya unang nakilala. Customer siya at ako naman ang nagsaserve ng pagkain. Hindi ko nga rin alam kung anong nakita niya sa akin at bigla na lamang siyang nagkagusto. Simula noon ay araw-araw na siyang pumupunta sa fast food para lamang makita ko. Hanggang sa hindi nagtagal, nagkaaminan kami ng nararamdaman. Bahagyang umiti si Rizal habang inaalala ang masasayang sandali nilang dalawa noon. Puno ng saya at pagmamahalan ng relasyon namin noon. Nangako pa nga kami na mamahali namin ang isa't isa habang buhay. Pero dumating ang mama nyo at doon na nagbago ang lahat. Ayaw ng mama nyo sa akin dahil may hirap lang ako. Hindi raw ako bagay sa isang katulad ni Clayton. Kaya yun, napilitan kaming tapusin ang relasyon namin. Biglang natawa si Harvey na ikinagulat na Rizal. Bakit ka tumatawa? Tanong ng dalaga. Kunot noo. Umiling si Harvey. Ngunit patuloy pa rin ang ngiti niya. Ang hina ni Clayton Hindi ka man lamang niya pinaglaban. Kung talagang mahal ka niya, dapat ipinaglaban ka niya. Kahit ayaw pa ng mama namin. Walang sino mang dapat ang makapagpapahiwalay sa dalawang taong tunay na nagmamahalan. Pero mahina siya. Hinayaan niya na lamang na mangyari ang lahat ng yon. Natahimik si Rizal, para bang may biglang sumampal sa kanyang isipan. Tama nga ang sinabi ni Harvey. Hindi siya ipinaglaban ni Clayton noon, at hanggang ngayon,
Parang takot na takot pa rin ito sa ina niya. Napailing na lamang si Harvey. Noon pa man, ganyan na talaga si Clyden. Palaging sunod-sunuran. Takot na takot siyang ma-disappoint si Mama. Kahit gustuin man niya ang isang bagay, basta't ayaw ni Mama, susunod pa rin siya. Wala siyang sariling desisyon. Napatango si Rizel. Ikaw ba? Takot ka rin ba sa mama mo? Susunod ka rin ba sa lahat ng gusto niya? Mabilis nang umiling si Harvey. Hindi ako katulad ni Clyden. Patigas ang ulo ko. Kaya nga ako napunta sa wheelchair, hindi ba? Tumakas ako sa mansyon noon para mag-club. Nagmaneho ako ng laseng. At ayun, naaksidente ako. Pero kahit kailan, hindi ko hinahayaan na diktahan ako ni Mama kung ano ang dapat kong gawin. Lumaki ang mga mata ni Rizel. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Grabe, hindi ko ikinakala na ganoon pala ang nangyari sa'yo. Napangiti na lamang si Harvey. Lahat tayo ay may sariling desisyon sa buhay. Nasa atin na kung papaano natin ito pag-iisipan. Kung tama ba o mali, hindi dapat tayo nagpapakontrol sa iba. Kahit pa sa pamilya natin. Pero syempre, may mga pagkakataong kailangan nating sumunod lalo na kung alam nating makakabuti sa atin. Pero hindi ito ibig sabihin na susunod ka na sa lahat. Habang nakikinig kay Harvey, hindi makapaniwala si Rizel sa kalaliman ng pag-iisip nito. Ibang-iba siya kay Clyden. Si Clyden ay parang palaging maingat sa mga sinasabi nito. Laging nag-iingat sa kilos na para bang takot na magkamali. Pero si Harvey, malaya siyang nagsasalita ng nasa isip niya. Wala siyang itinatago. Matapos ang mahaba nilang pag-uusap, bumalik na sila sa loob ng bahay. Nagpaalam si Rizel kay Harvey at bumalik na sa kanyang kwarto. Ngunit kahit nakahiga na siya sa kama, hindi niya makalimutan ang mga sinabi ng binata. Tama si Harvey. Hindi siya ipinaglaban ni Clyden noon. Kaya ngayon, mas lalo niyang nararamdaman na tama lang ang desisyon niyang tapusin ang kanilang relasyon noon. Hindi siya para sa isang lalaking hindi kayang ipaglaban ang pagmamahalan nila. Simula noon, ay naging mas malapit sina Rizel at Harvey. Harvey na rin ang tawag ni Rizel sa kanyang pasyente, alinsunod sa hiling ng binata. Sa araw-araw nilang pagsasama, napapansin nilang marami pala silang pagkakatulad. Pareho nilang paborito ang mangga. Mahilig sila sa kulay asul at pareho silang mahilig sa classical music. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang kanilang samahan. Minsan ay nagbibiro si Harvey. Rizel, ano sa tingin mo? Baka naman magka-developan tayo niyan ha? Biro pa ng binata. Natawa si Rizel at umiling. Nako Harvey, ikaw talaga. Trabaho lang to, no? Ngunit sa kabila ng kanilang casual na usapan, may isang taong hindi natutuwa sa lumalapit nilang relasyon. Si Miss Lim. Pakiramdam niya ay may mali na namamagitan sa dalawa. Isang araw, bigla niyang pinatawag si Rizel sa opisina nito. Pagpasok ng dalaga, nakita niya ang amo na seryosong nakaupo sa swivel chair. Nakatingin ng matalim sa kanya. Maupo ka, iha. Utos ni Miss Lim. Agad namang sumunod si Rizel. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag, pero ramdam niya ang tensyon sa loob ng silid. Kumusta na ang therapy ni Harvey? Tanong ng ginang. Walang anumang emosyon sa mukha nito. Unti-unti na siyang nakakagalaw. Pero medyo mahina pa rin po. Sagot ni Rizel. At least ay nakakakabang na siya kahit may gabay. Napatango si Miss Lim, saka may kinuha sa drawer. Isang sobre ang inilapag nito sa mesa. Nang mapansin nito ni Rizel, agad siyang natigilan. Isang cheque na naglalaman ng 1,000,000 piso. Ano po ito? Takang tanong ni Rizel. Malamig ang boses ni Miss Lim nang magsalita. Layuan mo si Harvey. Tapos na ang trabaho mo bilang private nurse niya. Kapalit ng 1,000,000, aalis ka sa bahay nito. Idagdag ko pa yung huling sahod mo bilang private nurse. Kumunot ang noo ni Rizel. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkakaganito ang babae. Bakit ho? Ano pong problema? Huminga ng malalim si Miss Lim at tumingin ng seryoso kay Rizel. Napapansin kong lumalapit na ang loob niyo sa isa't isa. Ayokong mahulog ang anak ko sa isang katulad mo. Bago pa mahuli ang lahat, mas mabuting itigil mo na ito at umalis ka na.
Mabilis ang naging sagot ni Rysel. Hindi ko kailanman mapapalitan ng pera ang dedikasyon ko sa trabaho ko. Hindi ko pa po natatapos ang misyon kong mapagaling si Harvey. Kaya hindi ko po siya iiwan. Nangako po ako sa kanya na hindi ko po siya bibitawan hanggat sa hindi pa po siya tuluyang gumagaling. Tumaas lalo ang kilay ni Miss Lim. 2 milyon. Malamig na sabi nito habang isa pang tseke ang inilabas. Tanggapin mo to at iwasan mo si Harvey. Tumayo si Rysel. Hindi na may tago ang galit. Kalokohan po ang lahat ng ito. Kahit anong gawin nyo, hindi ko tatanggapin ang pera para lamang takasan ng responsibilidad ko bilang nurse. Ginagawa ko ito dahil mahal ko ang trabaho ko at dahil gusto kong gumaling si Harvey. Tumalikod si Rysel, handa nang umalis, ngunit biglang nagsalita si Miss Lim sa malamig at malalim na boses. Alam mo ba, Rysel? Napili ko na ang lupa kung saan nakatira ang pamilya mo ngayon. Isang utos ko lang, mapapalaya sila roon. Napakuyom ang kamao ni Rysel. Ramdam niya ang kaba at takot sa dibdib. Wala siyang laban sa yaman ni Miss Lim. Naiiyak na siya sa sama ng loob. Natawa na lamang ng bahagya si Miss Lim at lumapit upang bumulong kay Rysel. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip at pati na rin maghanda. Kung alis ka, sa'yo na ang 2 milyon. Pero kung hindi ka susunod, alam mo na ang mangyayari sa pamilya mo. Malamig ang buong katawan ni Rysel nang maramdaman niyang isinoksok ni Miss Lim sa bulsa niya ang tseke. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya makapagsalita. Nanginginig siyang lumabas ng opisina at diretso sa kanyang kwarto. Pagkasarado ng pinto, tuluyan nang bumagsak ang kanyang luha. Anong gagawin ko? Pulong niya sa sarili. Nanginginig at naguguluhan. Maagang nagising si Rysel, ngunit hindi tulad ng dati. Matamlay siya at wala sa sarili. Halos hindi na nga siya nakatulog kagabi kakaisip ng naging usapan nila ni Miss Lim. Alam niyang wala siyang laban dito. At mas lalong gumugulo ang isip niya dahil sa pananakot nito patungkol sa pamilya niya. Pagkatapos ng agahan, dumiretso na nga siya sa kwarto ni Harvey upang gawin ang nakasanayan niyang pagche-check sa vital signs nito. Habang sinusukatan niya ng blood pressure ang binata, napansin kaagad ni Harvey ang pagiging tahimik at malungkutin ng dalaga. Rysel, may problema ba? Tanong ni Harvey habang nakatitig sa kanya. Pinilit ngumiti ni Rysel kahit na alam niyang hindi siya mukhang okay. Wala naman, Harvey. Pagod lang siguro ako. Alam ni Harvey na may tinatago ang dalaga, ngunit hindi na niya ito ipinilit pa. Nang matapos si Rysel sa kanyang ginagawa, agad itong tumalikod at lumabas ng kwarto. Buong araw, napansin ni Harvey ang pagbabago kay Rysel. Hindi na ito nakikipagbiruan sa kanya. Hindi na rin ito tumatawa tulad ng dati. Pakaramdam niya ay may bumabagabag dito. At hindi niya maiwasang masaktan sa nakikitang lungkot sa mukha ng dalaga. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, habang naghahanda si Rysel ng gamot para kay Harvey, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha ito at nakita ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Alam niyang tumatawag ito upang kamustahin siya. Kaya naman agad niya itong sinagot. Hello, Ma. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, agad niyang narinig ang malakas na pagkagulgol ng kanyang ina. Anak si Papa mo. Sinugod namin siya sa ospital. Umiiyak na sabi ng ina. Nanlaki ang mga mata ni Rysel at agad siyang napabangon. Ano? Anong nangyari kay Papa? Bigla siyang bumagsak sa sahig. Hindi siya makahinga, kaya dinala namin kaagad siya sa ospital. Rysel, anak, kung maaari, puntahan mo kami rito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Patuloy na pag-iyak sa kanya ng ina. Halos manginig si Rysel sa kaba. Wala siyang inaksayang oras at agad niyang kinuha ang kanyang wallet at jacket. Hindi niya na rin nagawang magpaalam kay Harvey o kaya naman kay Miss Lim. Ang tanging nasa isip na lamang niya ay ang kanyang ama. Mabilis siyang lumabas ng mansyon at sumakay ng taxi papunta sa ospital. Nang makarating doon, agad niyang nakita ang kanyang ina na nakaupo sa waiting area. Umiiyak
at halatang wala ng lakas. Nang makita siya ng ina, tumayo at niyakap siya nito. Anak, natatakot ako. Baka hindi na makasurvive ang papa mo. Mahina at karalkal na sabi ng kanyang ina. Hinagod na Raisel ang likod ng kanyang ina upang pakalmahin ito. Ma, huwag kang mag-alala. Malakas pa si papa. Hindi siya basta-bastang susuko. Maya-maya, lumabas na nga ang doktor at lumapit sa kanila. Kayo po ba ang pamilya ni Ginoong Hernandez? Tumango ang ina ni Raisel. Dok, kamusta na po siya? Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Kailangan po natin siyang operahan sa lalong madaling panahon. Sa loob po ng 3 araw, napatulala si Raisel at ang kanyang ina. Magkano po ang mga gastos, Dok? Tanong na Raisel. Na may halong ka ba? Aabot po ito ng humigit kumulang kalahating milyon. Napahigpit ng hawak si Raisel sa braso ng ina. Saan sila kukuha ng ganawang kalaking halaga? Hindi niya mapigilang umiyak, ngunit agad niyang pinahid ang kanyang mga luha. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Nanatili muna si Raisel sa opisina upang samahan ang kanyang ina. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang siyang nalilito. Wala silang ganawang kalaking pera. Alam niyang ang tanging paraan na lamang upang makakuha ng pera ay ang alok ni Miss Lim. Mapipilitan ba siyang tanggapin ito? Isang araw, mas lalo pa siyang nanatili sa ospital bago tuluyang magdesisyong bumalik sa mansyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, ngunit kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Pagkatapos niya sa mansyon, halos mabangga nga siya ni Harvey na nagmamadaling lumapit sa kanya. Galit ang binata at halatang nag-aalala. Saan ka galing, Raisel? Sigaw ni Harvey. Kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi ka man lamang nagpapaalam? Nagulat si Raisel sa tono ng boses ni Harvey. Hindi ito unang beses na nakita niya itong magalit. Ngunit wala siyang lakas para makipagtalo dito. Wala akong oras para ipaliwanag, Harvey. Pagod ako. Malamig na sagot ni Raisel at dumiretso na sa kanyang kwarto. Sinundan siya ni Harvey at hinawakan sa braso upang pigilan ito. Raisel, hindi kita maintindihan. Bakit parang iniiwasan mo ko? May nagawa ba akong mali? Hindi na napigilan pa ni Raisel ang sarili at pumuntong hininga na nga siya ng malalim. Harvey, hindi ito patungkol sa'yo. May pinagdaraanan lang ako, okay? Please, huwag mo na akong kulitin pa. Pinitawan ni Harvey ang pagkakahawak sa braso ng dalaga at tahimik itong pinagmasdan. Alam niyang may mabigat na dinadala si Raisel, ngunit hindi niya alam kung papaano itong tutulungan. Kung may problema ka, nandito lang ako, Raisel. Alam mong hindi kita hayaang mag-isa. Mahina ngunit seryosong sabi ni Harvey. Saglit na tinignan siya ni Raisel bago tuluyang pumasok sa kanyang kwarto at isara ang pinto. Pagkasarado ng pinto, hindi na napigilan pa ni Raisel ang pagbagsak ng kanyang luha. Nakasandal siya sa pinto habang umagulgol. Ano ang gagawin ko? May ina niyang bulong sa sarili. Wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi para na lamang sa kaligtasan ng kanyang ama. Kailangan niyang isakripisyo ang sarili niyang kalagayan. Ngunit kaya niya bang iwan si Harvey? Buong gabi, nag-iisip si Raisel. Alam niyang sa loob ng 3 araw ay kailangan siyang gumawa ng desisyon. Isusuko ba niya ang lahat para sa kanyang pamilya o ipaglalaban niya ang nararamdaman niya kay Harvey? Isa lamang ang sigurado. Ano man ang kanyang piliin, mas masisira at masasaktan siya. Pagkarating ni Raisel sa kanyang kwarto, napatingin siya sa lamesa kung saan ay nakapatong ang tseke na may lamang 2 milyon. Napakuyom ang kanyang mga kamao at ramdam niya ang bigat ng desisyong kanyang ginawa. Hindi niya akalaing darating ang araw na ito, ang araw na kailangan niyang talikuran ng lahat. Mabilis niyang pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi at lumabas ng kwarto. Diretso sa opisina ni Miss Lim. Pagpasok niya, nakita niyang abala ito sa mga papeles. Hindi na siya kumatok at agad na lumapit. Napataas ang kilay ni Miss Lim bago siya nangaasar na nagsalita. Hindi ka ba marunong kumatok? Akala mo ba
Pwede ka na lamang basta-bastang pumasok? Ngunit bago pa nito matapos ang sasabihin, mabilis siyang sinagot ni Rizel. Tatanggapin ko na ang offer nyo. Alis na ako. Dala ang 2 milyon. Isang mapanoksong ngiti ang lumitaw sa labi ni Miss Lim. I knew it. Ano pa ang hinihintay mo? Lumayas ka na rito. At siguraduhin mong hindi ka na magpapakita kaya't kailan. Pumatak ang luha ni Rizel, ngunit hindi na siya sumagot pa. Tumango na lamang siya bago lumabas ng opisina. Agad siyang bumalik sa kanyang kwarto upang mag-impake. Halos hindi niya na namamalayan ang pag-agos ng kanyang luha habang isa-isang inilalagay sa maleta ang kanyang mga gamit. Nang matapos, huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto. At doon ay nakita si Harvey, seryosong ekspresyon. Napatingin si Harvey sa mga dala niyang gamit. Baka sa mukha ang sakit at pagtataka. Napalunok si Rizel. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag ang kanyang desisyon. Alis ka na pala? Malamig na sabi ni Harvey. Peking ngiti ang ipinakita niya sa binata. Oo, alis na ako. Napayuko si Harvey at tila napansin ang nanginginig na boses ni Rizel. Akala ko ba nangako ka? Mahina ngunit puno ng sakit na tanong niya. Nangako ka na hindi mo ko iiwanan hanggat hindi pa ako gumagaling. Nangako tayo magtutulungan tayo. Pero anong nangyari? Napakuyom na lamang ang kamao ni Harvey. Kitang-kita ang sakit sa kanyang mga mata. Si Mama bang may kagagawan nito? Pinilit ka ba niyang umalis? Sabihin mo, Rizel, gagawa ko ng paraan. Hindi, sigaw ni Rizel. Pilit na pinipigilan ang luwang namumuo sa kanyang mga mata. Kagustuhan ko ito. Ako ang nagdesisyon na umalis. Napaurong si Harvey. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ng dalaga. Hindi ako makapaniwala. Akala ko ba totoo ang samahan natin? Akala ko ba may halaga ako sa'yo? Nagpipigil ng luha si Rizel. Hindi kayang tignan si Harvey sa mata. Pero nang biglang magsalita ito, ay parang tumigil ang kanyang mundo. Rizel, unti-unti na akong nauulog sa'yo. Pag-amin ni Harvey, at sigurado na ako sa nararamdaman ko. Pero kung kailan malinaw na sa akin ang lahat, saka naman aalis. Gulat na napatingin si Rizel sa binata. Harvey, hindi pwede. Napakunot ang noo ng binata. Bakit hindi pwede? Ano bang pumipigil sa atin? Naiinis na pinahid ni Rizel ang kanyang luha. Dahil ayaw kong matulad tayo kay Clyde noon. Alam mong ayaw sa akin ng mama mo. Bakit pa natin ipagpapatuloy ang nararamdaman natin? Kung alam nating mali. Natigilan si Harvey at napatingin sa kanya. Nararamdaman natin? So ibig sabihin, may gusto ka rin sa akin? Hindi makasagot si Rizel. Napayuko siya at pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Rizel, pabulong na sambit ni Harvey. Pakiusap, sabihin mo, totoo ba? Pilit na umiling si Rizel. Ngunit nang makita niyang puno ng pagmamakaawa ang mukha ni Harvey, ay bumigay na rin siya. Oo, Harvey. Sabi niya. Oo, gusto kita. Pero hindi natin pwedeng ipagpatuloy ito. Hindi tayo pwede. Lalong lumapit si Harvey. Tinulak ang kanyang wheelchair papunta kay Rizel. Sana sinabi mo kaagad. Sana hindi mo na itinago. Dahil kahit anong mangyari, handa akong ipaglaban ka. Umiling si Rizel, nanginginig na sa pag-iyak. Wala nang magagawa, Harvey. Kailangan ko nang umalis. Mabilis na hinawakan ni Harvey ang kanyang kamay. Mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan. Pakiusap, Rizel. Huwag mo naman akong iwan. Pilit niyang hinila ang kanyang kamay. Umiiyak habang paulit-ulit na sinasabing patawad. Patawad, Harvey. Nang tuluyan na ngang mabitawan siya ni Harvey, mabilis siyang tumalikod at tumakbo papalabas. Nakarinig pa siya ng sigaw ni Harvey. Umiiyak na nakikiusap na wag na sana siyang umalis, pero hindi na siya lumingon pa. Sa ospital, nakita niya ang kanyang ina na may kausap na doktor. Nang makita siya, agad siyang nilapitan nito. Anak, tinanggap na nila ang tulong ng papa mo para sa operasyon. Pero saan mo nakuha ang ganito kalaking halagang pera? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina.
Pilit nang umiti si Rizel. Wala ka nang dapat pangalalahanin, Nay. Ang mahalaga ay gagaling na si Papa. Matapos ang operasyon, sa wakas ay nakangiti na ang kanyang ama sa kanya. Umiiyak si Rizel habang hawak ang kamay nito. Pa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dati. Mas pinili ko ang pagmamahal ko kay Clayton kesa po sa inyo. Dahil sa akin ay muntikan ka ng madisgrasya. Patawad po talaga. Umiling ang kanyang ama at inaplos ang kanyang pisngi. Wala kang kasalanan, anak. Nagmamahal ka lang at nasaktan. At bilang ama mo, tungkulin kong protektahan ka. Kaya simula ngayon, itigil mo na ang pagsisisi. Napahagulgol si Rizel at niyakap ang kanyang ama. Lumipas ang 1 taon, naging maayos na ang kanilang buhay. Nakabili siya ng bagong lupa at nakapagpatayo ng isang malaking bahay para sa kanyang pamilya. Ngunit kahit kaano kaganda ang kanyang buhay ngayon, may isang bagay pa rin kulang sa kanyang puso tuwing ipinipikit siya ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Harvey pa rin ang kanyang nakikita. Pagod na pagod si Rizel matapos ang kanyang shift sa ospital. Nagpasya siyang magtungo sa garden upang magpahinga sandali. Naupo siya sa isang bench, ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Kahit saglit lang, gusto niyang maramdaman ang kapayapaan sa paligid. Matapos ang ilang minutong pamamahinga, bumangon siya at takma ng aalis nang bigla siyang matigilan. Sa di kalayuan, may nakita siyang pamilyar na mukha na napabilis ang tibok ng puso niya. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi ito panaginip. Totoo ang nasa harapan niya. Si Harvey. Nakatayo ito. Suot ang simpleng t-shirt at pantalon. Ngunit lalo lamang nitong pinalutang ang kakisigan ng binata. Mas lalong napansin ni Rizel ang katangkaran nito ngayong wala na ang wheelchair. Tulad niya, tila natulala rin si Harvey habang nakatitig sa kanya. Hanggang sa si Harvey na mismo ang humakbang papalapit. Hindi na napigilan ni Rizel ang luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga araw na kasama niya si Harvey sa mansyon. Ang sakit ng paghiwalay nila at ang sakripisyong ginawa niya para sa binata. Nang tuluyan na ngang makalapit si Harvey, akma na sanang magsasalita si Rizel upang humingi ng tawad. Ngunit hindi niya na nagawa pa nang bigla siyang niyakap ng binata. Sa wakas, nahanap na rin kita, bulong ni Harvey habang maigpit ang pagkakayakap sa dalaga. Narinig ni Rizel ang bigat ng paghinga ni Harvey, pati ang mabilis na pintig ng puso nito. Ramdam niya ang init ng yakap nito. Isang yakap na puno ng pangungulila at tunay na damdamin. Harvey! Nanginginig ang tinig ni Rizel habang unti-unting gumaganti ng yakap. Makalipas ang ilang sandali, maraan silang bumitaw sa isa't isa. Doon napansin ni Rizel ang mga luwang namumuo sa mga mata ni Harvey. Ngunit kasabay nito, ang matamis nitong ngiti. Hindi na kita makalimutan simula nang umalis ka, sabi ni Harvey. Hinanap kita sa lahat ng sulok at ngayon sa wakas nahanap na kita. Nahanap ko na ang babaeng mahal na mahal ko. Napayuko si Rizel. Harvey, hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari. Akala ko noon ay wala nang ibang paraan kung hindi ang umalis. Hinawakan ni Harvey ang kamay niya. At ako naman, hindi ko naisip na hayaan kang umalis ng ganoon na lamang. Napangiti si Rizel sa kabila ng mga luha. Mukhang magaling ka na talaga. Nakakalakad ka na. Tumango si Harvey. Oo, at dahil yun sa'yo, gusto kong makalakad sa lalong madaling panahon upang mahanap ka. Kung hindi dahil sa sakripisyong ginawa mo, hindi ako magiging ganito ngayon. Salamat, Rizel. Naluwa si Rizel. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang mahalaga ay magaling ka na. Nagsimula silang magkwentuhan patungkol sa mga nangyari sa kanilang buhay. Ikinuwento ni Harvey ang patungkol kay Clayton na ngayon ay ikinasal na sa fiancé nito. Pati na rin ang pagbabago ng ina nilang si Miss Lim. Matapos itong malaman ang tunay na dahilan kung bakit tinanggap ni Rizel ang alok noon. Siguro ay nakonsensya rin siya sa mga pinagagagawa niya sa'yo, ani ni Harvey. Nakita ko siyang umiiyak isang gabi. Pinagsisisiyan ng lahat. Napayuko si Rizel. Hindi niya inaakalang darating ang araw
na maririnig niya ang ganoong bagay patungkol kay Miss Lim. Kung ganon, handa na ba siyang tanggapin ako kung sakaling bumalik ako? Tanong niya. Hinawakan ni Harvey ang kamay niya ng mas mahigpit. Rysel, wala nang kahit sino ang makapagpapahiwalay sa atin. Ako mismo ang maninindigan para sa'yo. Dahil sa sinabi ni Harvey, hindi na napigilan ni Rysel ang mapaiyak. 1 taon niyang tinago ang tunay na nararamdaman. Ngunit ngayon, wala na siyang dapat pang itago. Simula noon, unti-unti nang bumalik ang kanilang magandang samahan. Hindi nagtagal, naglakas loob si Rysel na umarap kay Miss Lim. Sa harap niya, ang babaeng minsang nagtaboy sa kanya. Ngunit ngayon ay may ibang ekspresyon sa mukha. Hindi ito galit, kung hindi pagsisisi ang makikita sa mukha nito. Miss Lim, mahinaong bati ni Rysel. Tinitigan siya ng ginang bago bumuntong hininga. Rysel, patawad sa lahat. Alam kong huli na pero sana matanggap mo ang paghingi ko ng tawad. Nagulat si Rysel sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan ang ganoong pagbabago nito. Hindi ko iniisip noon kung ano ang mararamdaman mo. Ang tanging gusto ko lamang ay protektahan si Harvey. Pero hindi ko naisip na ikaw mismo ang taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Napaiyak si Rysel. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa wakas, ay natanggap na rin siya ni Miss Lim. Mula noon, ay mas naging maayos na ang lahat sa pagitan nila. Si Rysel na dating takot na magmahal muli, ay natutong sumugal ulit sa pag-ibig. At si Harvey, ang dating mahina at walang kakayahang ipaglaban ng sarili, ay mas naging matatag. Mahal kita, Rysel. Buong pusong sabi ni Harvey, isang gabi habang magkasama silang naglalakad sa tabi ng hardin. Napatingin si Rysel sa binata. Harvey, wala nang hadlang sa atin ngayon. Ang mahalaga, magkasama tayo. Dugtong ng binata, habang masinigpitan pa ang hawak sa kamay niya. Napangiti si Rysel at ito ay tumango. Mahal din kita, Harvey. At sa pagkakataong ito, wala nang kahit anong makapagpapahiwalay sa atin. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinanggap ni Rysel ang pagmamahal ni Harvey. Hindi niya nahahayaang takot o pagsubok ang humadlang sa kanila. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kaligayahang matagal na niyang hinahanap sa piling ng lalaking hindi kailanmang sumuko sa kanya.